Okay, magandang araw Pilipinas. Muli po nandito na naman po tayo sa ating programa. At syempre pag-uusapan po natin ngayon mga minamahal ko mga kababayan. Ito pong panibagong kayabangan na naman po nitong Vice Presidente ng ating bansa. O Vice Presidente ba? Mukhang hindi naman yata Vice Presidente, mukhang Miss Universe, no? Mukhang Miss Universe na kung saan gustong maglagalag, gustong maglagalag nitong nilustay. Yan lang gusto niya gamit ang pera ng taong bayan, maglagalag, magpasikat, magpiling artista. Yan ang gusto niya. Hindi naman mukhang artista, mukha naman tanga. 'Di ba? Mukhang tae. Mukhang tubol yung pagmumuka. Alam niyo mga kababayan, ayoko na sadang patusin to. Pero kahapon pala, sa mga nagtatanong kung bakit hindi po tayo nakapag-vlog, dahil sa tulad doon na sinasabi ko, tayo po ay hindi naman po mayaman na vlogger at alam niyo naman po, tayo po ay umaasa lang sa ating load. Kaya nga nito mga nakaraang araw, tayo po ay humihingi ng konting suporta dahil wala naman po tayo sweldo sa ating YouTube channel dahil tayo nga po ay naka-shadow ban. Pero wala tayong magagawa kung talagang mga kababayan natin, ibang mga ano natin ay hindi po hinihipo ng Diyos ang kanilang mga puso. Pero ganoon pa man, tayo ay patuloy pa rin. Tayo po ay lalaban, tayo ay magsasalita patungkol po sa mga katotohanan. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, itong mga nakaraang araw, in-interview po ng mga tukmol ito pong si Vice President Sara Duterte dyan po sa SMNI na kung saan wala ng lisensya, no? Na kung saan nagmumukhang tanga na lang po sila dyan, no? At ang nag-interview po sa kanya ay hindi ko maintindihan kung, ewan ko lang hindi naman sa inaano natin, ewan ko kung mga tao yung mga yan, kasi yung mga nag-interview sa kanya hindi ko alam kung kwago ba o ano, yung isa naman mukhang oso, di ba? Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, ako'y natatawa na lang po sa mga nagiging tanungan, nagiging sagot ni Sara Duterte sa mga tukmol na ito. Kung maalala ninyo, ipinagmalaki po ni Sara Duterte na di umano yung tungkol sa pandemic na ipinagmalaki niya na madali daw kumuha ng eroplano para sagipin yung dapat sagipin. So, nagyabang na naman siya, ikinumpara na naman niya, parang gusto niya ikumpara yung sarili niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talaga namang napakarami ng nagawa. At talagang hindi po maitatanggi yung kanyang mga nagawa dahil yung kanyang mga nagawa ay mula po sa kanyang tunay na pagmamahal sa taong bayan at dahil po sa kanyang pagsisikap at pagiging masipag, no? So ngayon mga minamahal ko mga kababayan, gusto na naman pong ilagay ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga bulsa, at gusto niyang paniwalain ng taong bayan na mas magaling siya kaysa po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung maalala ninyo, nung lumabas po yung ginawa po nung naglabas po ang Pangulo natin o naglabas at nagbigay ng paano ko ba gagamitin yung term na to? Nung inulunsad ng ating mahal na Pangulo yung pagbibenta po ng murang bigas ng 20 pesos na bigas, abay bigla pong nagyabang. Bigla pong nagyabang at nagmalaki at nagpasikat at kinumpara po ni Vice President Sara Duterte na naman ang kanyang sarili. At ang sabi pa niya, mas kaya daw niyang pababain yung presyo ng bigas. Naalala niyo yun? Aba naman, kaya daw niya. Pero ano yung naging sagot natin? Kung talagang alam niya at magaling siya at kaya niya pababain ang presyo ng bigas, bakit hindi niya nagawa? Bakit hindi niya tinulungan yung tatay niya na hirap na tuparin yung pangakong maging 16 o maging hindi pala 16, maging 35 pesos na lang ang presyo ng bigas. Hindi nga nila nagawa Hindi nga niya nagawa matulungan yung kanyang ama. Hindi nga nila nagawa na pababain ng 35 pesos yung presyo ng bigas. 20 pesos pa kaya o higit pa doon sa pagbaba ng 20 pesos na bigas.
'Di ba? So, ano nangyari? Anong nakita ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte? Nagyayabang lang. Nagpapasikat lang si Lustay. Para lang sabihin na mas magaling siya. Pero hindi naman niya may tatanggi yung kanyang mga kilos niya na walang kwenta. Hindi niya may tatanggi, hindi rin niya maano to sa taong bayan dahil nakita yung kanyang pagiging walang kwentang leader, lalong-lalo na yung pagiging kalihim ng DepEd o ng kagawaran ng edukasyon. Ngayon, siyempre may gera doon sa ibang bansa, kailangan ilikas yung ating mga kababayan. Aba, ang ginamit niya ngayon na halimbawa yung ginawa nila na kung saan noong panahon ng COVID ay inilikas daw nila yung mga kababayan nila mula doon sa ibang bansa papuntang Davao. Iba naman, Madam Vice President, kung hindi ka ba naman kasi bobo, dediretsoy na kita, Madam President. Hindi ko lang alam, pasensya ka na kung sasabihin ko sa'yo na napaka-engot mo, napakatanga mo, napakabubo mo, napaka-inutil mo, napaka-walang kwenta yung utak mo. Gusto kong sabihin sa'yo, Madam Vice President, na iba ang sitwasyon ng COVID sa gera. Naintindihan mo? Kapag mayroon kang ililikas na mga tao doon sa ibang bansa at may gera, hindi ka pwedeng kumuha agad-agad ng eroplano at sasabihin mo, pakisundo nga yung mga kababayan ko doon. Paano kung sinakayan doon? Sinakay yung mga kababayan namin sa eroplano at sabay pagdating doon sa kalagitnaan at biglang tinira ng missile. Ano sa tingin mo mangyayari? Mabubuhay silang lahat dahil magpaparachute? Ganun ba? Ganun ba ang iniisip mo, Vice President Sara Duterte? Ganun ba kakitid ang utak mo? Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo, mga minamahal ko mga kababayan. Kapag si Vice President ang naging Pangulo ng ating bansa, kung siya ang Pangulo ngayon, wala na. Wala na. Kasi gusto niyang sabihin na kung siya ang Presidente ngayon, madali lang kumuha ng eroplano. Yes! Tama naman. Vice President, tama naman yung sinasabi mo. Pero nakikita mo ba kung ano magiging resulta nito? Nakikita mo ba kung ano magiging bunga? Pinapakita mo lang na talagang inutil ka, talagang tanga ka, talagang bobo ka. Madali lang naman Sa totoo lang, Vice President Sara Duterte, kahit 20 pirasong o 100 pirasong eroplano pa kayang ipadala ng aming mahal na Pangulo. Kung saang mga bansa pa yan para ilikas yung ating mga kababayan. Pero meron kasi siyang kinukonsidera at meron siyang kinakailangan gawin muna para masiguro ang kaligtasan ng mga kababayan namin. Bobo ka. Nagagaling-galingan ka sa mga sinasabi mo pa lang, lumilitaw na tanga ka, bobo ka, wala kang kwenta, inutil ka. Yan ang katotohanan, Vice President Sara Duterte. Paano na lang kaya kung ikaw ang presidente ngayon? Imbis na naligtas sa gera yung mga kababayan namin, namatay naman dahil tinira yung eroplanong sinasakyan nila. Kaya ang tawag talaga ng taong bayan sa'yo, bobo! Inutil! Vice President Sara Duterte, kung ako sa'yo, tumigil-tigil ka na sa mga kayabangan mo. Puro ka lang pasikat, wala ka namang nagawa. Bago ka magpasikat, sagutin mo muna yung mga kapalpakan mo, yung mga ginawa mong kalokohan sa DepEd maging sa opisina mo. Puro ka pagyayabang, mai-impeach ka na lang lahat-lahat, puro pa kayabangan ang ginagawa mo. Kung ako sa'yo, Vice President Sara Duterte, manahimik ka, huwag kang magpakyot dahil hindi ka cute, mukha kang dugyot. Vice President Sara Duterte, malapit na ang katapusan mo. Mabibilang na lang sa daliri, mabibilang na lang ng linggo, mabibilang na lang ng buwan. Hindi na aabot ng taon dahil hindi na namin paaabutin pa ng 1 taon na malaya kang nakakagawa ng mga kasinungalingan. Anak ka ng teteng talaga. Manang-mana ka sa tatay mong, ayaw ko na lang kung anong sa bagay.
Wala naman tayong ibang masisisi dito kundi yung kanyang ama dahil pinalaki siyang ganyan, pinalaking sinungaling, pinalaking mayabang, pinalaking garbosa, talagang ganoon. 'Di ba? So ngayon pa naman mga minahal ko mga kababayan, muli po tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po ang ating inang bayan. Maraming salamat po.